Bibigyan natin ng update ngayon si DSWD Secretary Dinky Saluman, sikap ng pamahalaan na maipahatid ang tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magandang tanghali po, Secretary Saluman. Magandang tanghali naman sa iyo, Kirby, at sa inyo po mga tagapanood. Apo, Secretary, kayo po ay lubhang na antig sa inyong mga nakita sa mga lugar pong napuntahan po ninyo. Ano-ano po ang mga nagmarkang obserbasyon sa inyo dun po sa mga nasalantang lugar? Unang-una, naggaling ako ng Katiil at Baganga kahapon, kasama ang UN Resident Coordinator. Nagpo-coordinate ka ng lahat ng United Nations agencies, including humanitarian at si Governor Malanyaon sa Baganga at Katiil. At talagang ang unang makakatawag pansin sa kahit sino na nakahiga lahat na ang mga bahay at mga puno at yung mga bakal na ginagamit na reinforcement sa mga bubong ng gym para silang mga laruan na twisted na nagpapaliwatig yung lakas ng hangin ay matindi. At yung pangalawa na ang mga mamamayan kumikilos at inaayos, nililinis, pinupulot muli ang buhay nila mula sa pagkasalanta na naranasan nila. So, para sa akin, yun ang nakakabigay lakas ng loob, pero kasabay ng lakas ng loob ay lungkot dahil ang buong bayan ng Katiil, buong bayan ng Baganga at buong bayan ng Boston ay talagang nasira at wala pong iniwang bahay na may bubong ng hangin ni Pablo. Secretary, gusto pong malaman ng ating mga kababayan, ano po ba ang ginawa ng gobyerno bilang first line of assistance po sa mga biktima ng bagyo? Well, unang-una, ang first responder natin talaga ang lokal na pamahalaan, kaya nagpreposition kami ng mga goods sa kanila. At yun ang ginamit nila sa pamamigay matapos ang bagyo para po dun sa mga talagang nasalantaan. Yung pangalawa, nasa third round na tayo ng pamimigay ng food box sa mga nasalantang lugar sa ating Davao Oriental at Compostela Valley. Pangalawa, bigay na din po tayo ng mga plastic sheets, yung kulay blue, para po gamitin nilang parang bubong. Kasi lahat nga ho ay walang bubong. So malaking bagay na merong plastic sheets na nagagamit ni sila para sila ay maprotektahan sa araw at saka sa ulan. At pangatlo, nagpunta na rin po ang mga stress debriefers ng DSWD at saka ng DOH. At meron po tayong mga doktor na pribado at saka pang-gobyerno na nakita ko mismo dun sa Baganga at Katiil. Volunteer sila para ayusin at tulungan ang mga pamilya na nagkaroon ng sakit o kaya na nahulugan ng mga niyog at kung ano man mga nahuhulog pa, kasi malaking bagay na itong mga tao ay pupuntahan ng doktor para ma-assure sila na wala ho talagang malaking nangyari sa kanilang katawan. Apo. So, yun ang mga nagawa so far at tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan. Sorry, ang isa pang kinagawa pa rin ay ang pagpapatuloy ng search, rescue, and retrieval. Opo. Secretary, malaki po at malawak po ang epekto nitong bagyo. Ang tanong po ngayon, sasapat po ba ang pondo ng gobyerno at magkano po yung nakalaan para po sa mga nasabing biktima? Sasapat po. At ang atin lang sinasabi, kung merong gustong magbigay, really welcome naman yon. Ang Pangulong Aquino nag-atas na 8 billion, 8 bilyong piso ang nakalaan mula sa National Treasury para magamit sa early recovery and rehabilitation. Apo. Secretary, napaulad din po na marami pong bahay po ang nasira nitong Bagyong Pablo. Ano po yung susunod na hakbang po ng DSW tungkol po dito? Una, magkakaroon ho ng paglilista kung ilan itong mga tao ito at sino po sila. At pagkatapos po ng hakbang na yan, ay gagawa na nga po ng family access card para tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga tao sa pagkain. Tapos nagsisimula na kami ng pagtayo ng mga bunk houses. Yung bunk houses ay temporary shelter
para nga meron hong sisilungan ang mga bata at ang mga matatanda. At yan ho ay tinatayo na ngayon 10 kwarto sa isang row house at 63 ho yung itatayo na ginagamit yung cash forward na pamamaraan kung saan yung mga tao mismo ang gumagawa at sila'y babayaran ng daily wage, 75% ng minimum wage doon. Opo. Secretary, ang Compostela Valley area po ay isa lamang po sa mga matinding tinamaan ng bagyo. Alin po ba sa mga lugar ang masasabi po nating priority po natin, bukod pa po sa New Bataan? Sa Compostela Valley? Opo, Secretary. Oo. Karamihan ng mga bayan, Moncayo, Compostela na town, yung mga doon ay apektado din ng baha at tinutulungan din po natin sa pamamagitan ng food relief at saka bank houses din po. So, ibig sabihin, Secretary, tuloy-tuloy lang po yung pamamahagi po ng relief operations po ng DSWD dito po sa mga naapektuhan po ng bagyo? Ay, oo. Tuloy-tuloy ho at hindi ho tayo hihinto hanggang hindi tayo sigurado na ligtas na ang kanilang kalagayan. Apo, huling katanungan na lang po, Secretary, hindi po maiiwasan yung ganito po ay maaari pong maulit po sa hinaharap. Ano po yung inyong palagay at dapat po nating paghandaan para po kahit paano ay hindi po ganito katindi po yung maging epekto ng anumang kalamidad sa atin? Unang-una, yung ugnayan ng lokal at saka ang mga mamamayan, ang ugnayan ng disaster risk reduction sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tama at more and more nakikita nila ng tamang datos at magamit yan sa pagpupubilisa ng mga tao. Mahalaga na nakikita ng tao ano yung itsura ng lugar at ano lang nangyayari sa kanyang donasyon. At palagay ko, tayo papakita natin, palagay ko hindi na ganun karami ang nakaramdam na kakulangan. Alright, well said po. Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng panahon sa amin, si DSWD Secretary Dinky Soliman. God bless po.